nakakapagod naman. Try saying, challenging ito, but I am learning. Shift your mindset. It changes the atmosphere in your workplace. Your workplace is not just where you earn, it is where you grow, where you influence, and where your character is revealed. Kaya ngayong araw na ito, sa ating pagpasok sa opisina, tanungin ang ating mga sarili, am I building others up or quietly pulling them down? Let's choose better. Less envy, no gossip, less complaining. Instead, more grace, more gratitude, more growth. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa? Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Safety first. Aron malikayan ang sunog, ania ang mga butang nga hinumduman. Ayaw ibilin ang gidagkutan nga mga kandila, sigarilyo o siga. Bantayi kung unsa ang giluto sa kusina, labi na kung gamit ang stove ug LPG. Ipasulsi ang supply sa kuryente sa balay ug i-unplug ang mga electrical appliances, gadgets ug chargers kung dili gamiton ug labi na sa dili pa matulog. Ayaw gamita ang substandard nga mga charger, suga o outlet. Ayaw pagsunog og basura, gawas nga ilegal, delikado kaayo kini. Tudloi ang mga bata bahin sa safety sa sunog ug plano sa pagbakwit kung adunay sunog. Apil sa fire drills aron makat-on sa mga fire exit ug mga plano sa pagbakwit. Pagtuon unsaon paggamit og fire extinguisher. Siguruha nga ang matag miyembro sa pamilya adunay go bag kung adunay sunog o katalagman. I-save ang mga numero sa emergency hotline sa inyong mga cellphone. Nag-uban kami sa paglikay sa sunog, pag-amping. Kini nga pahinumdom gidala kanimo gikan sa 1116 DXAS, your community radio. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw. Kakwentuhan
This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:05 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Good morning! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias sa todo, maayong buntag sa tanan. Good morning, Ciudad de Zamboanga. Maayong buntag, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Siyempre, good morning din, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At doon sa mga isla na abot ng ating radyo estasyon, maayong buntag, good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Friday. Thank God it's a Friday. March 27, 2026. Next week, April na. Ready na ba ang lahat sa buwan ng Abril? Oo, di ba? Yung mga estudyante natin. Uy, congratulations sa mga gagraduate ngayong araw, ha? O, especially sa anak ng ating technician. Sino yung kuya? Cheska. Si Cheska. Anong grade? Grade 2 Grade 2? Moving up. Ayan. Congratulations sa mga mag-moving up din ngayon at dun sa mga gagraduate. Oo ha. Praise God. Dahil kayo ay magpapatuloy sa next level. Ayan. Good morning sa lahat ng ating mga guro. Good morning po. Oo, excited na rin ang ating mga guro kasi kahit papano makakapagpahinga na rin sila, no? Good morning, Zamselco. Oo, ¿qué tal ustedes? Hopefully mamaya ma-interview natin ang isa sa mga personnel ng Zamselco. Oo, nag-usap kami kahapon pero sabi niya, ma'am, manbelar kami, ma'am. Kay kahapon kausap ko siya ng mga 5 PM ata yun. Ma'am, mambelar kami mamanya na ma'am. Prikuraga yung mama na naman interview. Oo. Thank you po Sir John Rex. Sa ngayon palang nagpapasalamat tayo. Pero ketal, el mag-afectaw na brownout desde día de domingo. Chenea ba ustedes corriente ara o chenea kita kwan? Otro klase de mood. Yung iba talaga nagiging ano yan, nagiging hindi naman monster. Pero iba na talaga yun. Alam mo yung maaliwalas naman yung kanilang buhay, yung kanilang muka last week. Pero pagpasok talaga ng Sunday hanggang ngayon, parang naging war freak na. Kahit sino ba naman din, di ba? Talagang magre-react. Pero wag nating hahayaan na bad day lang tayo the whole day. Nako, papangit lang po ang ating araw pag hayaan natin na madala tayo sa galit dahil nga, although kagalit-galit naman, nakakainis din talaga. Pero sana po, tulungan natin ang ating sarili kahit papano. Di ba, tingnan na lang yung mga positive side. Oo. Pero praying na talagang mag-improve pa ang system, mga ginagawa ng ating mga taga-Zamselco. Good morning po sa inyong lahat, sa mga technical team. Nako, thank you po kahit papano, no, dahil sabi kami taman belar ustedes, no, el mga technician desde Domingo pa. Si kita nuay dormida por causa na calor sila, nuay dormida kay sila tambien tatrabaha. So, mas impakilaya, we should acknowledge that, no? So, good morning po sa lahat sa ating mga driver. Oo, napasa nyo na ba ang inyong mga requirements? Last day kahapon na, yung pagpasa ng inyong driver's license at franchise. So, hopefully ay napasama kayo doon, no? Yawat yabaya KLL subsidy, no? 5,000 fuel subsidy from our national government. Malaking bagay na yon, no? Kwanto futang kekel para ng mga driver di aton. So, grande ayuda ya. So, good morning po sa ating mga taga City Hall. Ayan, magandang umaga sa ating mayor, Kimer Adan Olaso. Good morning po sa inyo, no? At sa lahat ng kanyang mga kasama dyan, magandang umaga. Buenos dias, con ustedes todo. Ayan, oras natin alas 7:09 ng umaga. Samahan niyo po kami dito. Ako si Sara May Tulabing. Excuse muna ngayon si Kabarangay Robin. Masama talaga ang kanyang pakiramdam. Oo, sa kakaano mo yan din, kakaaway mo sa akin.
Try mo try mong mag-sorry. Oo, baka, di ba, gumaan-gaan konti ang iyong pakiramdam ngayon. Diba? Pero magpagaling ka, Bin. Ayan, magpagaling ka, no? So, samahan niyo po kami dito hanggang mamayang 8:30 ng umaga. Oo, para po yan sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. At kung meron po kayong mga tanong, komento, ay mag-text sa 0916-296-6625. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating FB page, 1116DXAS. Batiin ko yung mga avid listeners natin. Good morning kay Ma'am Mife. Good morning kay Ma'am Virginia Falsis. Kina Ma'am Hamid na nakikinig sa atin, no? Yung ating, dekada na yan sila sa atin nag-sponsor ng Sati. Hello po, good morning sa inyo. And good morning din po, syempre kay Kuya Noli. Ayan, Kuya Noli, katalto. Kumusta po kayo? And sa wife ni Kuya Noli. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Weather report. Para sa ating ulat panahon, ang easterlies ang kasulukuyang nakakaapekto sa bansa. Mga karanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil po sa epekto ng easterlies dito sa ating bansa. Babala, posible ang mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa, dulot po ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan. Ang ating temperature, ayan, tingnan po natin, March 27, para po dito sa Zamboanga City, aabot ng, ayusin ko lang tong natin baka, ayan, wait, ayun, aabot po tayo, temperatura natin hanggang sa 38. Ayan, March 27, 38 degrees Celsius. 36 naman sa Dipolog, Zamboanga del Norte. At alam natin, meron ding flood pala. May ang Pag-asa, may update sa atin tungkol sa General Flood Advisory. At dito po sa ating Region 9, ayan po, ito po kailangan mag-ingat dahil magkakaroon ng light to occasionally moderate rain or thunderstorm. Particularly po, pinag-iingat ang Zamboanga del Sur, ang river at ang iba pang mga tributaries, no? Particular na po yung Kumalarang, Tupilak, Labangan, Tumaga, and Mapangi. Ganon din pinag-iingat dito sa may Zamboanga del Norte, kanina del Sur, del Norte naman ngayon, particular na sa Daro, Dapitan, Dipolog, Dicayas, Golyo, Duwait, Sindangan at Ingin o Maras, Palandok, Mukas, Patawag, Kipit, Siokon, Piakan, Anungan, Pangamiran at Sibuko. At dito naman sa Sibugay, pinag-iingat naman ang mga tao sa may bandang Tagiti, Tigbao, Ligian, Sanito, Bakalan, Kabasalan at Sibugay. No? Mga tao pong nakatira naman malapit sa paanan ng bundok o mga low-lying areas, no, ay kailangan pong mag-ingat at laging maging updated sa inyong local disaster risk reduction and management council. At please take necessary precautionary measures. Yan po ay General Flood Advisory po ng Department of Science and Technology. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday. March 27. Happy birthday po kay Arnel Salvador, Christopher Tarosa, kay Oliver Revillo. Hi Oliver, happy birthday sa'yo. Oo, March ka pala ha. And good morning sa entire Kinday family. Ayan, si Oliver kasi ay part ng Kinday family. Ayan, and of course, advance happy birthday kay Sir Ronel Cago. Nagkita kami 2 or 3 years ago. Sabi niya, ma'am, thank you po binati niyo daw ako sa radyo. Ayan, oo. Babatiin kita ngayon ulit, Ronel. Good morning, happy birthday.
Happy birthday din kay Ma'am Jennifer Co. Lim at kay Sheng, Teacher Sheng De Claros Hernando. Bukas to ang kanilang birthday. And kay Ate Love. Oo, Baya. Advance happy birthday, Ate Love. Ating host sa Family Matters. Ayan. At March 29 ang kanyang birthday. Ate Love, Pastor Jerry, good morning. Happy birthday po. Lastly, happy birthday kay Annabel Anit. Ma'am, good morning. Happy birthday po. Ayan. Kay Teacher Ethel Joy Diaz, happy birthday. And of course, advance ko na rin, happy birthday. Kami, espera lamang kami. Si Abla ulit si Glenn K. Magkita ta dito banda sa Pasunangka. Advance happy birthday, Glenn K. Busy ng batang ito. Ayan. Happy birthday, Glenn K. See you soon. Salita at tanong ngayon. Para sa ating salita ngayong umaga, ayan, dahil nga po kahapon may naganap na nakawan dito sa may isang mall, no? Sa may San Jose del Otro, mga pasawaan nyo, akinaputik sila sa entrada. Pero hindi ko sinasabi isang grupo lang ang nagnakaw. Pero I mean, di ba akinaputik, akal na unmall tamen, mag-aalahas tamen kaila kabasa ka, akal entra kal na imbornal. Ya entra using akel pader arriba ya chane opportunity. So dahil yun nga ang nangyari kahapon, pag-usapan natin ang tungkol sa stealing, sa Tagalog pa pagnanakaw, na Chabacano robo, Bisaya ug Ilonggo pagpangawat. Ano po yan sa Ilonggo, ha? Sa ating mga listeners na Ilonggo, tausug. Ayan po, ano po yan sa tausog ang pagnanakaw. Tanong po natin, ano ang pwede nating gawin? Especially din, tayo ay nag-iisip ng magbakasyon. Maskin alto el gasolina, ara presyo del gasolina, for sure, yung iba sa atin, susubok pa rin mabiyahe at magbabakasyon. So, ano po ang pwedeng gawin natin para makaiwas na hindi tayo manakawan? Di ba? Ano ang mga pwede mong gawin para hindi ka mabiktima ng magnanakaw? Alam niyo po, mahirap talaga kapag yung ating ininvest ay bigla na lang nanakawin ng ibang tao. Tara biyagani kita si Chenika natun tandebe kabay no sabi paga. Kasi di ba al feeling di ato niya trabaha kami. Naman na kami kuntigo prestasen. Aran dito paga. So ko sa kela trabaha kami para kuntigo. May ganyan po ba kayong realization? Iba tan otro di aton mo ko sa kailan na kami trabaha cover para dali lang kuntigo di amon sweldo. Di ba may mga ganyan. What more kung talagang hindi na nga inutang, ninakaw pa. Duele na korason, di ba? Last time yung aming kapitbahay worth 300,000 pesos. Kasi gold ang kinuha sa kanya, mga alahas niya. Duele na korason. Di mi yung gani pwede lang din yung necklace doon nag-iisang gold ko. Tapos, yun yung, alam mo ba, ano yun siya kuya, hindi naman nanakaw yun, pero share ko lang. Yun yung unang kwintas ko, kasi parang first sweldo ko sa trabaho ko dito na sa DXAS, doon ko agad nilagay. So, nagtagal naman siya sa akin ng ilang taon. And then, 2 years ago, 2015 pa yuki So, last year, yaman tayo kumpra pendant na. Di ba, ang tagal ko talagang nagkaroon ng pendant bago ko mabuo yung kwintas. Oo. Tapos nawala siya. Duele, di ba? So, mas duele, siya ruba ka naton. El gamit, akal ba, tadaligad kita valor. So, ano yung mga dapat gawin para makaiwas tayo sa mga ganitong kaganapan? Siyempre, kailangan po nating mag-secure. Hindi lang ng CCTV. Kay maskin siya nito mga 5 bilog CCTV. Sili tuyo ka sa rato lang pwede entra. Meto ko sa pwede. Tapalan sila full face helmet. Sino may panyo. Diba? May bonnet. Oo, may mga dapat talagang gawin para tayo ay
hindi mapasukan ng mga magnanakaw. Ponito pero ali na dito adentro ikasang minatas itiyan ba kuntigo ruba ali adentro. Isa din sa mga pwedeng gawin natin, di ba? Kung aalis tayo, isisecure po natin na talagang nakakandado lahat. And then, wag mo naman isecure na makita lang agad yung susi mo. Minsan nakakandado ng mabuti, pero dito yung susi, tali lang na syembra, tali lang ng suksok, tali lang ng sapatos. Di ba? Ganyan kasi tayo mga Pinoy. Di ba? Powerful ang feeling natin pag yan natin tinatago. Pero hindi mo alam, nasa mind na din yan ng mga magnanakaw. O yung ano pa, yung mga ibang tips na pwedeng gawin para hindi tayo mapasukan ng magnanakaw. Kung may lakad po tayo, wag mo naman i-post. Taki kami, este ora, hasta mañana. Noon, may kasan. Di ba magkakaroon ng idea ang magnanakaw? Wala pala kayo ng 1 week dyan, Oo, edi pwede na akong pumasok dyan. Kung pwedeng may ilagay kayo na tao, na trusted tao, habang wala kayo, siya ang ipapatuloy mo sabay, pwede. Pero alam nyo po, no, yung pinakamahirap talaga na pagnanakaw na pwedeng mangyari, yung ma-steal yung joy sa ating puso. Marami po kasi tayong mga issue sa buhay natin na pwedeng magnakaw ng kaligayahan ng ating puso. Alam nyo po, no, minsan mawalan ka man ng gamit, mawalan ka ng cellphone, temporary lang yan. After 1 month, makaka-move on ka na. After 1 month, makakabili ka na ulit. Pero kapag yung joy mo sa puso ang mawala, ang manakaw ng iba dahil nagpadaig tayo, ay mahirap pong ma-overcome yan. Mahirap po na yung ganyang klaseng struggle. Mahirap yung kanang madaog ka ana. Oo, hindi po basta-basta. Kaya po, no, hopefully ma-check po natin ang ating heart. Ano na ba yung mga nanakaw sa akin? 'Di ba dahil lang dito nagalit ako, nawala na yung peace ko, nawala na yung joy ko, nawala na yung makita ko maganda ang buhay, na mabuti ang Panginoon. Anong situation sa buhay mo na nakapagpanakaw ng kaligayahan dyan sa puso mo na kailangan mo nang i-let go? Kailangan mo nang isurrender ngayong araw na ito sa Panginoon. 'Di ba? Hindi mo ba na-realize for the past few months, malungkot ka, galit ka, irritated ka? 'Di ba? Nawala yung joy mo. Lord, restore to me the joy of my salvation. Hindi nawawala ang salvation. Yung relationship mo sa Panginoon, laging nandyan yan. Pero yung kaligayahan minsan nawawala. Kasi nadadaig yung galit, yung puot, yung pride. Yan yung mga nagre-reign dyan sa iyong puso. Kaya hopefully, no, maano po natin, ma-surrender natin sa Panginoon ngayong araw na ito. Dahil mas mabigat yung mawalan ka ng kaligayahan, manakaw sa'yo ng enemy ang joy mo. Compare doon sa nawala yung iPhone 17 mo, madali lang yan ulit mautang. Kahit binabayaran mo pang utang ngayon. Pero pag yung joy talaga ang mawala, surrender nyo po sa Panginoon. Huwag nyong lumato as solo, dito yung problema. Andyan ang Panginoon. Yung kabigatan ng puso mo ngayon, kayang bitbitin ng Panginoon yan. Siyempre, kailangan mo lang mag-release ng forgiveness. Kailangan mo ipaubaya yan sa Panginoon. Diba? Minalearn nga ako sa lesson namin. Diba? Kira-kira kita is a verse, vengeance is mine, I will repay, said the Lord. Sabi doon sa lesson namin, oo, totoo yan. Pero dapat, kung i-claim mo yan, hindi para mapakita sa enemy mo na conviene contigo pa, kumboya gani sa lotro, conviene ko sa eso sede, dapat mirisi. Dapat pala, kung ginagamit natin yung verse na yan, dahil yung motive natin na ma-restore ang tao sa nagawa niyang kasalanan, ma-restore yung mga ginawa niya from wrong maging right. Kaya naman po sa ating mga tagapakinig ngayon, 'di ba? Kung naging biktima ka man ng pagnanakaw, material things, kaya lang 'yan maibalik. Minsan matagal, pero ibabalik yan ng Panginoon. Pero huwag mong hahayaan na manakaw sa iyo ng kaaway yung joy mo sa iyong puso. Ang ganda ng plano ng Panginoon sa buhay mo. 'Di ba? May gamit ka. May panggagamitan ka. Instrument ka ng Panginoon. Huwag mong hayaan na yan
ang magkokontrol sa buhay mo. Yan po ang ating salita at tanong ngayon. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:25 ng umaga. At para po sa ating mga balita, kahapon nga po ay nilooban ng mga magnanakaw ang isang kilalang mall dito sa West Coast at natuklasan nga ito bandang umaga na. Sa ginawang imbestigasyon, natuklasan na nawawala po ang ilang mga benta sa ilang mga stalls, kagaya ng mga alahas, cellphone at iba pa. Tinangkari buksan sana ng mga magnanakaw ang ilang mga ATMs sa loob ng nasabing mall. Kasalukuyang iniimbestigahan na ng mga otoridad ang nangyari. Zambasulta Balita. Samantala, sa ibang balita pa natin, magkakaroon po ng magkakaroon po ng power interruption po muli. Ngayong araw na ito, nagsimula na po kaninang 5 a.m. to 10 a.m. sa Cabaluay Recloser, serving Cabaluay, Culianan, Tolosa, Gisaw, Lanzones, Buenacapuk, portion of Mercedes, Mulu-Muluan, Talabaan at Taluksangay. At sa pagkakataong ito ay makasama po muna natin ang mula po sa Network Services Department, Engineer John Rex Palad, para po hingin natin ang update kaugnay po sa kanilang isinasaayos na pag-supply ng kuryente lalo na dito sa ating East Coast. Sir, good morning. Welcome po sa ating program. Hello ma'am, good morning po. Yes sir, ayan po. Sir John Rex, ano po ang update natin tungkol po sa, alam ko sir, yan Belar Ustedes anoche? Baka naipatudur. Miso ko sa update di aton, sir. Bale, successful el soaking ma'am del transformer del 20 MVA. At 8 a.m. di amon target manon niya kita el first feeder di aton na under na new substation. Wow, okay. Bueno, good news po, sir. So, 8 a.m. Chenea kuryente, ko sa feeder man supply. Bale, yan, kuan kami ma'am, el feeder del Mercedes. Manon niya kami. Pero konste ma'am, tiyan kasi kami mga line na nakatap pa rin na puti. Pero din sa kami ara diya tamin. Okay. Basta ngay Mercedes pasubolong ma'am, prikura kami, tiyan stable power within the day. 8 a.m. diamond switch on ara. Okay. So, kere this year, sir, di aton substation for Mercedes feeder lang ba sa kita man supply? No ma'am, hasta prikura kami sa hasta buwalan, bale el mga transfer kasi the line di aton. Kaya pa kasi nakatap na kuan na putik. So, inahinay sa man ka mga hasta na putik ma'am, pero ara hasta na buwalan sa liga pati kinakulyanan part. Pasubolo. Okay. Pero sir, di ba, el sabi también nyo sir, el otrong mga feeder, yung kabit anay na otro mga substation. So pakilaya ka sir. Alya lang anay ka sila. Kaya kasi kami mga dead end ma'am talyama. Transfer lang kal ma'am el jumper para na unlaw line ma'am. Si Bib, ang transfer kal ara el mga yan tapalya, transfer lang kal ma'am, rato lang kal ase ma'am. Okay. Kabar sir, bag si halimbawa, por ejemplo, chene kita lego kuryente, alas 8, ito po ba ituloy-tuloy na or chene pa kita mag-announcement? Tuloy-tuloy ma'am, bali el putik tamin ma'am, tali ara tan soaking kami ara talya makat tan babad lang el 10 MVA. Within the day tamin sa kami, prikura man energize tamin el feeder li under na north side pati na Tetuan. Sir, amo ba tamis si kita tan soaking akela si kita abahan na lapas? Si abahan na lapas ma'am, bali man serve si ali parte na central el north side feeder di aton pati el Tetuan. Kabar tamin Kulyanan feeder di aton aki Kulyanan substation. Man serves na East Coast tamin aki. Okay. So, for enough di aton capacity ara kasi akala pwede ko naton 20 ara 30 ara. Okay. So kaya this certain expect kita sir, dire-diretso agad ang supply del kuryente ni maya akil rotational brownout.
Yes, ma'am. Man resolve kasi ara ma'am diya. Bale full force technical di aton. Mhm. Todo line man ara para na mga trabaho. Okay. And then sir, no, curious lang iyo. Este ba sir ay temporary solution ba este sir o amoy agad sa kita usa? Kung kuan lang ma'am, parang na-load lang kita man base, enough just ma'am. Pero Mhm. agad MBA di amon, arig napagal kami para si kini pa mga future demand di aton, Mm. kini pa kita reserve pa. Akal tabla si attorney Agan man refurbish ba ka term? Yes ma'am, pwede pagat kalma man refurbish ma'am. Oh. Okay, pag Okay. So sir, for the meantime, tiyan pa ba kita mga otro public announcement? Akil tiyan mga scheduled interruption. Man continue syempre kal sir, maski abla kita tiyan ni ara supply de kuryente. yes ma'am, bale akal mga short interruption di amon ma'am ara, mga unscheduled. Mm. Tapping purpose ka ma'am kay takambyak dal mga tapping ma'am. Mhm. Okay. So, kita experience ara mga unannounced man or short notice. Amo kala reason na takambyak dal tapping del otro para na Okay. Sir, no, pwede kita man da intende ko nel de aton mga listeners. Tiyan kasi hindi ta intende. Akil tiyan rotational brown o timing también scheduled power interruptions. Pensaba sila connectaw kel todo. Kung sa to kere man da intende maskin pakilay ko nel de aton mga listeners. Akel last night ma'am yan blackout kita around 11 PM yan Mhm. man hasta madrugada. Taki kasi kami na po ang poste ba, ya prepara kami ang mga linya na poste. So madrugada kami iskui time para hindi gad ben kalyente para na mga residente el kuan kalor. Mm. So yan start sa kami 11 PM. Ara successful ya di aton substation and energize ya. So pidi lang kami pasensya kay time blackout kami kami na site at taka. Amo. Yung gani sir taabla no, whether we like it or not, hindi kita ta pwede dormi. Kailangan tami kita realize di aton mga technical team, di tami ta dormi. This the Sunday, sir, no? Tarindi kami tambien. Gracias sa Dios sa this effort. Pero sir, pwede ba kita dali assurance no kay maskin pakilaya sir, sabi yo ta accept man tambien no cuando ya chane kita press ko admitido man tambien el Zamselco kaya pwede gad kita dali maskin pakilaya permission na di aton mga member consumer. So pwede ba kita dali ara sir el assurance na hopefully hindi ate ukuri otra vez no el kasi parang from Sunday hasta ara ya chenegad grande baga power interruption. Yes ma'am, hindi agad sistema man happen kay stable naman daton mga substation and then, sa mga force majeure pa man happen buyag-buyag. Mhm. Si ma'am, kuan man ready man naman. Ayan, pati pwede ba sir, possible ba tamin sir o chene challenge sir si kumpra kita nuevo transformer para si chene sucede ansina chene sana pang replace agad ko sa ba debe tambien entende el gente kay taabla sila porque no hay spare. So na part del samselo ko sa kami debe entende porque no hay kita aquel nuevo tambien ko sa transformer kay pwede right away era man replace ko na kay ya sucede pagputok no akila chene gas or oil leak. Nay man ma'am abla kay Noy ma'am, chene ma'am STL. Bale ano kasi kinadiaton kuan si chene pa sa na puti transfer kulyanan. And then chene tamin kita substation from the other area din na San Jose and talon-talon preparing. May man abla ma'am kay Noy Preparation. spare ma'am, sino ara lang yan energy to spare. Oo, kaya intended tamin yun na di aton presscon, el Kulyanan substation di aton 20 MVA tamin le, the same amount tamin kaya akelya kedamalo el transformer. Amo era kel sir el di aton replacement kaya lang una ya kedamalo 20 MVA del Sunday. Tama ba sir? Di akel mga tabla no ay plan ma'am. So di man kel ma'am intention na rin na happen ma'am. Yes. Kaya kami kel man happen. Amos dahil ara plan ma'am. Ma'am. Ayan. So, sige sir, no, tari hindi kami grasya sir na dito yung puwersa na entero team del Zamselco. Ikaw sa dito yung message once again sir na di aton public. Man yung pati precious na mga buenente. Ayan. Sige sir. Medyo dito yung linya sir no yakeda kwan.
Shopee. Pakilakil ulit, sir, para mas pwede sabi di aton magka-member consumer. Pwede lang yung thank you ma'am na mga residente ta intended na pati na mga kuan ma'am. Pasensya kami na mga Yasali per kada affectaw. kaya na kita unlimited power ara. Pwede kami dali. Ayan. Nako sir, John Rex, maraming salamat po na dito yung update. Gracias sir na dito yung ora y tiempo na effort na kansansya también de ustedes ali na entero Zamselco. God bless you sir John Rex. Thank you ma'am. Gracias din. Ayan. Oras natin mga kaibigan, 7:35 ng umaga. Oo, hindi ko po alam no, pero kung marinig natin yung boses, parang pagod na din talaga ang ating mga technician. At yun nga po yung sinasabi natin. Wala talagang perfect, pero ginawa naman din po. Actually, meron nga talaga silang spare. Oo, sabi nga nila sa press ko, nuay man kami abla nuay preparasyon. Chene man gad si kami preparasyon. Yan una lang gad yarabenta transformer aki o i-apekta L4 feeder. Kasi di ba si kita kelpen sagad kel kita. Era siya na kamo alikwan. Kasi sa sidaan pangkambyo ba? Iba ganyan naman talaga tayo. Oo, pero yun nga sana yung sa kulyanan. Kaya lang na hindi na re-energize, kaya hindi agad-agad nagamit. But praise God, simula ngayon ay dire-diretso na daw ang ating supply ng kuryente. Aasahan po mamayang 8 a.m. Kuwan nga lang, 25 minutes na lang. Dire-diretso na ang mararanasan na supply ng kuryente ng mga taga-East Coast, especially ng Mercedes. Kay El Mercedes feeder gayod, albian affectaw. Tiyan gani na part del Mercedes feeder, ya pwede experience siya, tiyan kuryente del pasaw noche, pero el otro gali, nuway. So, ara expected tiyan. So, if ever, nuway syempre by 8 a.m. El maga Mercedes feeder, north side, di atun otro ba mag-feeder affectaw, akil 4, sinuway syempre, lama dayong ko na Zamselco. Basta ba? Nabadyo daw wala. Pero praying na meron na talaga, no? Kasi otro gayod. Si Chene kita kuryente. So, ayan po ang ating update by 8 a.m. Naging successful po ang soaking. Oo, at mamayang alas 8 ay expected meron ng kuryente. Tuloy-tuloy na daw ang kuryente. Ayon pa kay Engineer John Rex Palad. At sabi niya, hindi kami gracias kung nakilos sa entende, kung nakilos sa leperwisyaw, pili sila dispensasyon. Ayan po. So, wag natin hayaan mastil ang joy sa ating puso. No? Baka kedayagad kita rabyaw forever na Zamselco. Pero, again, na Zamselco, si Kosa pa improvement debe ase, debe gayod, ase gayod, ha? Dapat may mga magawa pa kayong improvement para makapagbigay ng quality service sa ating mga member consumer. Oras natin, 7:37 ng umaga. Zambasulta Balita. Samantala, isang sunog po ang naganap kagabi sa May Rojo Compound, Barangay Kasangyangan. Exactly 11:24 p.m. at kung saan ay involved dito ang isang storage na pagmamayari ni Sir George Rojo. Ang dahilan ay under investigation pa, pero umabot ng 350,000 more or less ang estimated damage. Ang alarm status ay umabot naman sa first alarm at walang naiulat na nasugatan or nasawi sa nangyaring insidente. Zambasulta Balita. Samantala, opisyal nang inilunsad ng pamalaang lungsod ng Zamboanga nitong Lunes, March 23, 2026 ang Educational Assistance Program na naglalayong magbigay ng tulong pinasyal sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang kolehiyo. Ang programang ito ay sa ilalim ng City Ordinance 908 na inaprubahan ng mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod. Ayon po kay Mayor Kimer Adan Olaso, bahagi ito ng pangako ng administrasyon na maibsan ang pasanin ng mga pamilya at matiyak na tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga kabataang Zamboangueño. Makakatanggap ng 1,000 pesos
bawat taon para sa school supplies at uniforme ang mga estudyante ng K-12. Samantala, makakatanggap ng 750 pesos bilang transportation allowance bawat semester ang mga college students. Pero tanging mga bona fide residents lamang ng mga estudyante ng Zamboanga na nag-aaral sa mga pampubliko at state universities and colleges ang makakatanggap ng tinatawag na Educational Assistance Program mula sa ating lokal na pamahalaan. Sa kasulukuyan, inihahanda na ng ating gobyerno ang mga schedule at requirements para sa mga nais mag-apply sa nasabing ayuda. Zambasulta Balita. Ito po yung last Monday ina-explain ng ating mayor na actually ito yung pangako nila nung time ng campaign. At ang sabi niya, naisip niya nga na sana as much as possible, 2,000 pesos per student ang ibigay talaga ng ating local government unit. Kaya lang, pinag-usapan nila hindi pala talaga kaya kasi nasa 200,000 halos or mahigit ang mga estudyante natin dito sa Zamboanga na nag-aaral sa mga public schools at sa mga state universities and colleges. So, kailangan bawasan para lahat mabigyan. Kaya naging 1,000 per year. Yung iba naman ay 750. O, di ba maliit? Pero at least nakikita natin nag-e-effort ng ating government. Sabi nga ng ating mayor, dyan napupunta ang ating mga taxes. So, let's be grateful sa mga maliliit na bagay. No, minsan nagrereklamo tayo, unmi lang, 750 lang. Pero ganit siya ni kanatong kanya dali. Ganon din sa ating personal life. Diba? Una pa kita tareklama kay satan appreciate ko sa kanaton tadali. Hindi kita, may kita sabi, amu-amu ya lang galigad ka alriswelo di ila para ayuda kanaton. Kaya, hopefully, no? Oo, lalo na yung mga kabilang sa poorest of the poor. Kayo sana talaga ang makatanggap nito. Sabi kita, jutay lang el 1,000, el 750, pero yawat agad pang notebook, pang ballpen, pang eraser, punta kayo sa mga mga second hand bag o grande si ayuda, specialmente si adi atong parents, may tanto gayon sen. So let's appreciate and use wisely kung este sen dali ka naton el di aton gobyerno lokal. Zambasulta Balita. Oras natin 7:41 ng umaga at yan po ang ating mga balita sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali pero huwag kayong aalis dahil sa ating pagbabalik ay makakasama po natin ang mismong OIC ng Pag-asa si Sir Rodel Inclan para pag-usapan po dahil naideklara na ang El Nino Watch 2026. Ano nga ba ito? Abangan niyo po yan sa pagbabalik ng programang Oras na Zambasulta dito lamang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Among the strengths of broadcasting is its ability to reach listeners far and wide. But at FEBC, the core value of being close to the listeners goes beyond the studio to show Christ's love in real life. In Davao, 1197 DXFE, the Good News Radio, brings this value to life through consistent community engagement alongside their daily gospel broadcasts. Through initiatives like this, many participants have experienced God's transformative care. Now let's hear Station Manager Maggie Ireswegi share her testimony. Hi, Ate Maggie, how are you doing? Hi, Kuya Lucho. I am doing great by the grace of God. Thank you so much for having me here today. How would you describe 1197 DXFE, the Good News Radio? Since 1972, the past 54 years, ang mission po talaga ng DXFE is simple, to proclaim the Lord Jesus Christ and to make Him known, lalo na po sa mga hindi po naaabot ng traditional churches. Through radio, we bring the Word of God into homes para po sa mga estudyante, sa mga tindera, sa mga jeepney drivers, families, hospitals, and kahit po sa mga bundok. DXFE has been a voice of hope and truth and encouragement doon po sa mga medyo pagod na, sa mga sugatan. And 54 years later, hindi lamang po tayo radyo,
but we are now using the internet as a platform for this mission. You know, DXFE, as we know you, serves marginalized communities, including IP groups, vulnerable women, farmers, and OFWs. What drives the station's focus on these people groups? Well, actually, Kuya, this is the example of our Lord and Savior Jesus Christ. Jesus always went to the marginalized, doon po sa mga poor, sa outcast, sa sinners na kagaya mo at kagaya ko, the broken. Kaya it is so natural for us dito po sa DXFE na ganun din po yung maging direction ng ministry namin. This is not just a strategy, Kuya, but this is our calling as exemplified by the Lord Jesus Christ. We believe na wala pong second class na tao sa kaharian ng Diyos. Lahat ay mahalaga and lahat ay merong dignidad. That is why we bring this hope to all the people regardless of how the society label them. So one of FEBC's Philippines' core values is being close to the listeners. How does this shape DXFE's approach to both broadcasting and community outreach? Well, when we talk about being close to the listeners, si Jesus po talaga yung ating sinusunod. He was incarnational. It means hindi lamang po siya nagstay sa langit, but He was born to be with us. He dwelt among us. And kami po sa DXFE, that is our thrust as well. Hindi lamang po kami nagsasalita sa radio. We do not only are seen sa online streaming apps natin, but parte po tayo ng buhay ng ating mga listeners. We visit them as well, we pray for them, we celebrate with them, we cry with them as well. Ate Maggie, tell me more about Blessing Rahab. How did this outreach program begin and what was the initial vision behind it? I remember February of 2019, we were praying na meron na kaming burden talaga. Hindi pa namin alam kung saan kami dadalhin ni Lord, but we know that we have to go out of our comfort zones. And then God appointed a specific time, no, na na-realize namin na sige sa anniversary natin, because DXFE's anniversary is February 14. Puro mga girlfriend-boyfriend, mga mag-asawa. Nag-isip po kami ng isang group of people na hindi po nakakaramdam ng pagmamahal sa mga panahong ito. And then God brought us dito po sa mga prostituted ladies po natin, dito po sa syudad ng Davao. Nakita namin na these women who are engaged in prostitution, they are also exploited and they are also broken not only physically but emotionally and most especially spiritually. So the vision was just really so simple. Pakita lang namin sa kanila that they are loved. Merong mga taong nagmamahal sa kanila. Alam niyo po kuya, grabe, itong marinig mo lang ito na ma'am, pag pumapasok po kami sa DXFE, tao ang tingin sa amin. Kasi po hindi natin maiaali sa society that whenever they look at ladies in prostitution, di ba automatic po kuya yung pagja-judge natin sa kanila na parang ay mga maruruming babae yan, ay wag din yung pagkatiwalaan. But when they come inside the station kuya, nako, hinahag po namin yan, nakasmile kami, kinukumusta namin, hindi lamang sila but yung mga pamilya nila kasi nga nag-open up na po sila kuya sa mga pinagdadaanan nila. You would be surprised because the challenges that you are facing and I am facing are the same challenges that they are facing as well. No, kaso lang, medyo tayo po ay nabubulag na because ay nakalabel na po sila sa atin. We decided to call this group Blessing Rahab. We can trace back the lineage of the Lord Jesus Christ kay Rahab. She was introduced in Joshua as Rahab the prostitute, but her faith was counted for her. Kung si Rahab ng Bible, ganun ang naging resulta. Sino kami para hindi ipakita yung pagmamahal namin sa mga modern day Rahabs na pinadala ng Panginoon sa amin? So we pray for them, we talk to them, at tinatrato po namin talaga silang tao because they are the very people whom the Lord Jesus Christ died for. Kaya hindi po talaga pwede kuya na hindi natin sila mahalin. Thank you, Ate Maggie. The story of Rahab really reflects the heart of Jesus' ministry, no? And we see here that women are being judged by the world, but you treat them with dignity and respect. What changes have you seen in their lives? They were so reluctant in the beginning to come inside, but then later on, this is from fear to faith. Before nahihiya sila, they are so defensive na ganito lang ako. And ngayon kuya, they are so vulnerable already. Makita mo na talaga na slowly,
they are being broken by God. And before, wala silang pakialam dyan sa worship na yan sa Bible na yan sa kantang yan. Pero ngayon po kuya, no, meron ka pong marinig ng mga nagkukwento na kahit na anong mangyari, a-attend ako ng prayer namin and Bible namin. Yun yung term nila. It's not really Bible study or praise and worship. It's prayer namin and Bible namin. Nung anniversary po natin kuya, you would be so touched. Sila po yung nag-special number habang kumakanta po sila ng Bisaya version ng The Goodness of God. Marami po sa kanila ang umiiyak. So we praise God because dahan-dahan na po talaga na pumapasok na po sa puso nila. Walang pilitan. Yes, transformation is really happening by God's grace and the work of His Spirit. 6 lang kayo sa team and I am sure it was challenging. What gave your team the courage and faith to move forward despite a very lean workforce? Well, honestly, kuya, it is really physically draining, challenging, nakakapagod, and at times, no, it is nakakatakot din. But the thing that gives us hope to continue moving forward is God's promise that His grace is enough. We cannot really just say na kaming 6 lang ito because God placed people also to help us do the work because ganun naman talaga si Lord pag kumilos, hindi pwedeng kayo-kayo lang, kami-kami lang. It is always tayo. So FEBC values being close to the partners. So how do these principles guide DXFE's collaborations, as you've mentioned, with City Social Welfare and Development Office, the Philippine Army, Faithful Churches, and other like-minded groups? In what ways do you see these partnerships strengthen both your broadcast ministry and on-the-ground programs? So yung mga pwede po talagang may mga puso na willing talagang sumuport at tumulong, yun po yung mga nilalapitan natin. And this helps our broadcast immensely because as you know kuya, whenever somebody supports us, our mission, it's always for the broadcast. No, pero wala tayong logistics, wala po tayong resources para po doon sa mga on-the-ground activities natin. That is why we need the Philippine Army para po sa security, sa logistics, yung CSWDO para sa training at sa iba pang mga social services. May iba-iba po tayong mga roles sa buhay and kailangan nila naman natin na itap ang bawat isa so that we will be able to function as one body of Christ. And ito po yung impact na gusto naming maparating din po sa ating mga listeners, kuya, that we cannot be so comfortable sa ating mga comfort zones. Kasi diba, the last mandate of the Lord Jesus Christ should be our first concern. And His last concern was to go and make disciples. So lahat po ng resources natin dapat nakatuon po doon. And that ties greatly doon po sa vision ng FEBC until all have heard. To all those who are listening to us, how can they support Blessing Rahab or participate in community impact and learn to extend Christ-like kindness through partnering with our gospel media ministry? So I would like to talk to all of you na nakikinig at nanonood sa amin ngayon. The first thing that you can do, the most important thing that you can do is to pray for us. Hindi lamang po sa DXFE but sa kabuuan po ng FEBC. Because we are the spiritual frontliners and you are standing behind us, praying for us in this spiritual warfare. And you can also give in tangible ways. Hindi naman po lingid sa inyo that FEBC is a non-commercial radio network. So kayo po ang ginagamit ng Panginoon so that we can continue doing the broadcast. So you can pray, you can give, and you can partner with us. So I hope that you can actively be part of it because you are part of the family of DXFE, part of the family of FEBC. Maraming salamat, Ate Maggie, for sharing all these beautiful truths, no, that's happening there in Davao in 1197 DXFE, the Good News Radio. 1197 DXFE, the Good News Radio in Davao City, clearly embodies being close to the listeners and close to the partners. That is what loving God and loving others should be. Colossians 3:17, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God for the Father through Him. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. If you want to hear more stories of life change in our stations, listen to the next episode of the FEBC Report.
This has been Luis Miguel Castillo. God bless you and take care. That was the FEBC report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Mapagmahal naming Diyos Ama, pinupuri at pinasasalamatan kita sa mga pangako mo sa akin sa aking pagtanda. Ang pagsama mo sa akin araw-araw ay tandaan ako'y marami pang magagawa hanggang ako'y kunin mo. Alam kong ako'y iyong ginagabayan, pinalalakas at pinatatatag upang magtagumpay sa kahit anong pagsubok pa na aking haharapin. Salamat dahil ikaw ang nagbibigay ng galak at kasapatan sa aking buhay. Ibinubukas mo ang aking mata para makita ang kagandahan ng aking paligid at ako'y labis na nagpapasalamat. Patuloy mo akong gawing halimbawa sa mga kabataan kung paanong mabuhay na tapat na sumusunod sa iyo. Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Panginoon at Hari, nalalagpasan ko ang mga hamon ng buhay noon at ngayon dahil ikaw ang aking sandigan. Walang hanggang kitang pupurihin. Sa pangalan mo, Jesus, itong aking dalangin. Amen. Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan tuwing Sabado alas 11 ng umaga. Dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal? Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli, ako po si Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo.
Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, 1 minuto bago mag alas 8 ng umaga. Good morning muna kay Ma'am Mife na nag-comment sa ating. Good morning Ma'am Sarah May. Good morning Sir Robin. Get well soon. Ayan, Bin, get well soon daw Bin. So dapat mag-sorry ka na talaga para mag-get well soon ka na. At syempre yung translation pala no ng steel sa tausug. Ayan, nasa yung sabi ni Robin, panakaw. Ayan, yan yung translation niyan. Ayan. So maraming salamat po sa inyong sa iyong pag-send Bin. Get well soon ka diyan. Pag-usapan natin. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang tungkol sa naging announcement po ng DOST Pag-asa tungkol sa El Nino Watch, kung saan po ay kamakailan nga lang ay kanilang sinabi na tinaas na sa ENSO Alert and Warning System to El Nino Watch. Ano nga ba ito? Anong ibig sabihin nito? Ito bang nararamdaman natin ngayon na temperatura ay may kaugnayan na dito sa kanilang inanunsyo? Makakasama po natin via phone ang mismong Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, OIC, ng Pag-asa Zamboanga, Sir Rodel Inclan. Sir, welcome po muli dito sa ating program. Hello po, good morning po. Yes, good morning po Sir Rodel. Oo, kahapon nagtatawanan kami ni Sir Rodel kasi last time iba yung aking na-interview. Nagkagulantang kami, hindi pala si Sir Rodel yun. Pero maraming salamat po doon kay Sir na agad-agad naman sumagot sa ating mga katanungan. So Sir, kumusta po muna kayo? Ito po ma'am, okay naman po. Pero ayun nga po, medyo mainit yung panahon natin, tapos sunod nun ay itong presyo pa ng crudo natin tumataas. Ang daming mga pangyayari po dito sa taon na to na medyo hindi rin naman maganda. At ito nga po, may pa tayong El Nino Watch na tatalakayin po natin ngayong araw na to. Yes po, actually parang nagsabay-sabay ang problema dito sa Zamboanga. Presyo ng gasolina, ang El Calor, Kabar, El sucede pa na Zamselco. No? So, tiyan ka nato niya pregunta, 8 a.m. babalik na daw po ang kuryente. So, 8:01 na ngayon, please check at kung wala ay itawag po sa atin. Pero sir, ito pong pag-uusapan natin ay tungkol sa El Nino Watch 2026. Pero yung anunsyo po kasi ay ENSO neutral. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin, Sir Rodel, ano po ba ito nga ENSO neutral? At bakit ito itinuturing na transition period po ba ang matatawag natin dito? Sa ngayon po, i-define ko na po muna ano yung ENSO. Yung ENSO po kasi, ang full name nito is El Nino Southern Oscillation. Yan yung full name niya at ito ay isang natural na phenomena ng climate na nagresulta dahil sa interaction ng ocean at ng atmosphere sa may central at eastern equatorial Pacific Ocean. Itong ENSO na to ay may dalawang phase ito siya. Ang warm phase, yun na yung El Nino, at ang cold phase, which is yung La Nina. So, yung El Nino at La Nina, kasama ito siya sa tinatawag na ENSO. Dahil mabang may nagugulan ko kapag sinasabi namin ang ditong ENSO na to. So again po, ang ENSO po ay ang El Nino Southern Oscillation. At meron pa itong dalawang phase. Tatlo pala, dahil may neutral pa pala. May tatlong phase po ito. Ang warm phase niya ay yung tinatawag na El Nino, ang cold phase ng La Nina, at yung neutral condition. Ngayon naman po, kung titingnan po natin dito sa amin po, lalo na dahil nagkaroon na po tayo ng El Nino Watch. So, pag sinabi po kasi nating El Nino Watch, ang ibig po sabihin nito ay yung condition po ng El Nino ay umabot po ng 55% or more sa loob ng 6 na buwan. Kaya nagkakaroon tayo ng El Nino Watch. Hindi ibig sabihin nito na El Nino na po agad. Ang minimin po nito is kung pa natin, medyo malaylay pa, within 6 months, may possibility pa na magkakaroon tayo ng El Nino. So, hindi po ito agad-agad. At ngayon po kasi, dahil dito sa natin, sa El Nino Watch, binanggitin po kasi ng central office namin na itong
Dahil nung last kwan po, actually nung March 9 pa nagkwan po tayo, natapos na po yung sa may La Nina, then naging neutral. Ngayon naman po, itong neutral condition natin, yung hindi El Nino, hindi La Nina, ay most likely magpa-persist o magpapatuloy hanggang June, July, August ng 2026 season. Pero tumataas kasi ang probability ng El Nino sa may as early as July, August, September ng 2026. Dahil po dito sa increasing probability ng El Nino na lumalampas na po ng 55%, kaya nagkaroon po tayo ng tinatawag na El Nino Watch. Ngayon naman, itong El Nino na ito, para sa impormasyon lang ng nakakarami din, pag sinay kasi nating El Nino, ang mga epekto po nito ay iba-iba po. Una sa mga epekto niya ay nadidelay yung onset ng rainy season. Kumakaunti yung mga tropical cyclone or yung mga bagyo na pumapasok sa loob ng PAR. Mas humahaba or extended ang dry season natin. Mas mainit ang temperatura. At usually, mas mababa rin or below normal yung rainfall amount natin. At possible magkaroon ng shortage ng tubig. So yun po, mga possible na epekto po ng El Nino. Sir, for clarification po, dahil nasa El Nino watch tayo, na, may 55%. So, ibig sabihin, kahit papano, may pwedeng positive na po talaga by July, August, magka-El Nino. Ganun po ba yun? Ang minimin pa po kasi nitong El Nino Watch ay maghanda lang po muna tayo dahil hindi pa naman talaga ganun katiyak kasi medyo hindi pa naman siya 55% lang. Opo, medyo mahigit sa 55%, actually nasa 62% na siya. Pero yung nga po dahil mahaba-haba kasi po, mga ilang buwan pa po kasi ito, kaya may mga possibility na magkaroon po ng mga pagbabago. Ngayon naman po, pag tumaas pa po lalo yung tsansa niya po, pag lumampas na po ng 75% yung tsansa niya sa loob ng 3 buwan, magkakaroon na tayo ng El Nino alert. So ibig sabihin nito ay within the next 2 months, kapag 70% ang tsansa niya, ibig sabihin nito is medyo mataas na yung probability or medyo mas tiyak tayo na mangyayari na ito siya. So at that time, usually, kasi meron tayong mga stages kasi dito sa alert system po namin. Una yung El Nino Watch, ibig sabihin for awareness lang ito siya. So gumawa tayo ng mga preemptive na preparation. Or kung sa kwan pa po, maglista na mga possible na pwede natin gawin, bibilhin, or magkakanvas na tayo pa kung ano mga kailangan natin. Sabihin natin mga malalaking water container para mag-imbak ng tubig, something like that po. Then pagdating po sa El Nino Alert, ito po, medyo mataas ang probability niya. So, ibig sabihin, gumawa na po tayo ng mga early action. So, at El Nino Alert, usually, ang ginagawa ng iba is nagpo-procure na, binibili na yung mga kailangan, or gumagawa na po ng mga early action, mga paglilinis po, or mga, kung depende po sa resources talaga natin, yun na, makabili na ng mga water containers sa malalaki, para pagdating po sa pangatlo po, yung El Nino Advisory po, ibig sabihin El Nino na talaga siya. So at that time, yun na, ongoing na po. So at least kung pagdating po advisory, naka-prepare na po tayo. Dahil after po ng El Nino Advisory, magkakaroon po kami ito na final advisory. Ibig sabihin, natapos sa ang El Nino. So, 4 na stages po yung alert namin po. Nasa una pa lang po tayo sa El Nino Watch. Watch pa lang po tayo. So, yung sabihin, preparation lang, as much as possible, maghanda lang tayo, gumawa na po tayo mga listahan na mga pwede nating paghandaan para pag pumasok po yung alert, doon na po tayo nagte-take action. Ng mga early action po. Pwede tayo mag-procure, pwede na po tayo yung nga din talaga, depende lang po talaga sa resources natin. Kaya kung may kwan po tayo, kung may natira pa po, kung may pondo po tayo, mas maganda. Mas maganda po. Kasi ngayon pa nga lang, sir, may mga water rationing na nga tayo. El Nino Watch pa lang tayo. Yes po. Ngayon naman po, pagkatapos ng alert ay magkaroon na advisory, sabihin ongoing na ang El Nino until matapos siya sa final advisory. Yes. Sige po, sir. Go ahead po. Ay, diba? So, yun po yung mga stages po ng ENSO alert system namin. Similar din yung La Nina, ganun din po yung stages, may watch din at alert. Ngayon po sa El Nino, ganun po tayo, watch and alert, advisory, then final advisory. At the same time po pala, dahil sa ngayon po, dahil itong month na to ng March at April, usually ito talaga yung dry season natin dito sa area po sa may Western Mindanao. So, pagdating po sa mga time na to, yung nga po,
medyo kumakonti pa yung tubig natin. Pero pagpasok po ng May, actually kahit mga last part ng May or early June, pag pumasok po kasi yung habagat or yung tinatawag natin na southwest monsoon, magkakaroon po tayo ng mga pagulan. So, ang ibig ko lang sabihin po is, even though El Nino watch tayo, Pwede hindi pa ibig rin. sabihin na may ulan pa rin po tayo na mararanasan. Hindi ibig sabihin wala na talagang ulan. Dahil baka ba yung ibang naisip nila is, pag nagkaroon ng El Nino watch, wala ng ulan. And ibig sabihin nito, paparating pa lang El Nino, hindi ibig sabihin wala ng ulan. Lalo na po ngayon po, dahil for the month of March, April, or pagdating po ng May, last week ng May, or last part ng May, nagkakaroon na po ng transition from northeast monsoon to southwest monsoon. Pagpasok po kasi ng June, July, usually may mapag-ulan na po dito na malalakas sa may western Mindanao area. So, yung nga po, even though may El Nino watch tayo, paghandaan din po pala natin possibility pa rin po ng mga matitinding ulan, lalo na po sa may part po ng June, July, or as late as May, or sa early part ng June at July. Dahil even though naka-watch pa rin po tayo, possible pa rin po yung mga malakas sa ulan, lalo na po pagdating na po ng rainy season ng habagat. Okay. So, yun pa. Ayun, ayan, napakalinaw po ng inyong sinabi, sir, no? So, pagdating po sa El Nino, again, may El Nino watch. Next dyan, kung tuloy-tuloy yan, El Nino alert, El Nino advisory, pagtapos na final advisory. Pero pwede pa rin po magkaroon ng ulan sa June, July, August. Mas malakas po ba ito dahil nag-aaway ang, may pangyayari po ba na nag-aaway ang El Nino at ang ulan? Ganyan po ba yan, sir? Kaya mas malakas? Not necessarily po nag-aaway dahil nagkakaroon po sila interaction. Interaction. Additional information lang po pala dahil baba magtanong po iba kung anong uri na, kung gaano kalakas yung possible na El Nino natin. Sa ngayon po kasi ang malaking probability is from weak to moderate yung possible na El Nino natin. So, for this year lang po, weak to moderate. At based rin po sa na-experience ko rin po dito, pati sa napapansin ko rin sa mga record namin, usually kapag may El Nino tayo or may tayong possibility ng El Nino, especially sa third quarter or pagdating ng June, July, August, minsan hindi ganun kalaking affected sa atin. Pero pinaka-prominente or mas napapansin epekto niya pagdating ng first quarter ng taon. Pagdating po ng January, February, March until April, May. Pagka nagkaroon po tayo ng El Nino or El Nino tayo at that time, so mas malaki po ang possibility na halos wala ng ulan or kaunti lang yung amount ng rainfall na nare-receive natin at mas mataas yung temperatura. So yun nga po, sa ngayon po kasi sa napapansin po or nabanggit na rin po doon sa central office namin, kung magtuloy-tuloy po itong El Nino, itong kwan po natin, possibility ng El Nino, pwede po ito umabot until next year. And usually po dito po sa atin sa Western Mindanao, medyo mahirap or hindi maganda pag umabot ng next year ang El Nino dahil pagdating po ng first quarter, January, February, March or until second quarter ng taon na ng sunod na taon, usually mas mababa po yung ulan natin or amount ng rainfall na nagkakaroon po tayo. So yun po yung mga delikadong impact po or epekto ng El Nino pagdating po dito sa may Zambasulta po. Na curious po ako, pwede po ba itong maiugnay? Baka magka-problema tayo sa kuryente pag ganito na po yung haba ng season po ng El Nino? Depende pa rin po dahil itong mga El Nino po natin, bawat El Nino or La Nina po na pangyari, unique po yung mga impact niya. Hindi necessarily pare-pareho. May mga time na nagkakaroon ng El Nino sa lugar sa bansa natin, pero ang ibang portion, mas maraming ulan na nagkakaroon. May iba na halos walang ulan, may iba na mas dumami palalo. Dahil ang mga epekto po ng El Nino, kahit kaunti, tulad ni sa punto epekto niya na kaunti ang tropical cyclone, pero kahit kaunti, usually malalakas po sila. At dahil malalakas po ito, minsan ang ibang lugar, mas malaki yung amount of rainfall na receive nila. Dito po sa may kwan po natin, sa lugar po natin, sa may western side ng Pilipinas, usually prominente ang impact or yung epekto ng El Nino pagdating po ng first quarter ng taon or until the second quarter. Dahil at that time po, sa first quarter to second quarter ng taon, or minsan as early as December, yan po yung time na wala na po yung southwest monsoon or yung hanging habagat. Dahil ang nagpapaulan talaga sa atin dito na malaki, especially po dito sa may Zambasulta,
ay yung habagat or yung southwest monsoon. So ang presensya ng southwest monsoon o habagat ay nagbibigay ng matitinding ulan sa atin. And at that month, wala siya. Pagdating ng first quarter, second quarter, usually nawawala po itong habagat na to. At dahil wala ang habagat at naka-El Nino time pa tayo, so usually ang nangyari po, mas matindi yung epekto ng El Nino dito sa area po natin. Okay. So yun po yung mga kailangan natin paganda, lalo na kapag umabot pa ng susunod na taon dahil mas malamang sumalampang po ay yung epekto talaga nito sa atin ay mas mababa or mas matindi pa. So yun pa. Pero Sir Rodel, kaya po ba ninyong masabi o mapag-aralan na mas matindi, if ever magtuloy-tuloy, mas matindi ang El Nino ngayon compare po doon sa last na na-experience natin? Depende pa rin po ito sa magiging kwan po dahil mahaba pa kasi ang projection nito. Okay. Pero yung nga po, unique kasi ang mga epekto or bawat El Nino or La Nina event or phenomenon ay medyo unique. Hindi talaga ganun ka ibig sabihin buong bansa talaga. Minsan kasi may mga portion lang ang hindi naapektuhan. So sa ngayon po, pero based lang po sa sa naranasan ko po, kapag nagkaroon po tayo ng El Nino at sa kwan po bang first quarter until the second quarter ng taon or January hanggang sa April, May, usually malaki po yung epekto. Nagkakakwan po talaga tayo, nagkakaroon ng dry spell or drought condition. So pag ganyan Sir Rodel, ano po yung dapat specifically ipaghanda ng ating gobyerno? Kasi maapektuhan dyan ang ating mga farmers. Diba? Sila po talaga ang ating tubig. Ano pa po ang mga dapat nilang i-work out na ngayon? So ngayon po, dual preparation po yung kailangan po gawin po dito dahil ang gagawin po kasi una po ay paghanda sa tag-init at the same time yung sa mga drier season. Then pagdating po kasi ng sa June or pagdating na rain season, paghahanda rin para sa mga possibility ng mga pagbaha. Yung nga po. Tapos sunod naman yan, kapag umabot pa rin ng pag nagtuloy-tuloy yung El Nino, ayun, paghahanda naman ulit para sa mga mas counting pag-ulan or mababang amount of rainfall. So medyo nagsiswing po ito siya. Kailangan dual preparation ang gagawin. Kaya medyo mas mabigat. Mas mabigat po or komplikado. Lalo na ngayon dahil mahirap din ang mobilization natin dahil sa presyo ng crudo natin na sobrang taas. Tama po kayo dun. So paano po yan? Ano po yung mga preparation po ng government natin, sir? So sa ngayon po, depende pa rin po talaga to sa situation natin, case to case kasi basis dahil iba't ibang area, iba-iba yung impact sa kanila. Pero kung may po tayong mga disaster plan or yung mga plano po, yun kailangan na po nila tignan ulit o ma-revise or i-activate. Kailangan po i-review ulit dahil kung sakaling pwede ito siya ma-apply especially sa sitwasyon po na ngayon. So usually po kapag sa pagdating po sa mga tag-init, so yun nga po, iba-ibang mga programang ginagawa nila sa mga water pump, sa mga kwan po. But yun nga po, again, iba't ibang sektor, iba't ibang area, iba-iba yung epekto, iba-iba din ang pangangailangan. Kaya pagdating po sa mga disaster preparation po, iba-iba din yung plano na kanilang ginagamit at kanilang ini-initiate or inactivate pagdating po sa mga crisis po natin dito. Lalo na po ngayon dahil may additional pa kasi tayo na problema, unlike before na inisip lang natin yung dry season pati wet season, ngayon may mobilization pa tayo dahil sa crudo, taas ng presyo at iba pa ang problema. Tama po kayo. Kaya kailangan po muna ma-review muna kung applicable pa ba yung mga gagawing na action. Pero sa ngayon po, dahil pa naman po ito ngayon, naka-El Nino watch pa naman tayo, so malayo-layo pa naman, may pa tayong oras para mag-prepare. Pwede rin, possible din po ba, sir, na nasa El Nino watch tayo pero hindi na yan magtuloy? Uurong na yan? Possible po siya dahil probability pa lang naman po ito. Possible na kapag nagkaroon po ng mga changes, especially po dahil mahaba-haba po kasi ito, pati masyadong dynamic yung atmosphere natin, kapag, example na lang po, pag nagkaroon po ng mga changes sa solar activity natin or atmospheric concentration, so possible po na hindi siya matuloy. Pero, yun nga po, mas mataas kasi ng probability na magtuloy po siya eh. Kaya, yun nga po, dahil naka-watch pa ito, preparation lang po muna ang gagawin natin kahit hindi pa muna mag-take action dahil sa ngayon mahaba pa naman yung time. Meron pa naman tayong lead time. Kung sa mga bagyo po, kung napapansin niyo po kapag nagkaroon ng signal number, hindi agad-agad maranasan yung epekto.
meron pang mga, kung sa bagyo, meron pang mga 24 hours or 12 hours sa lead time para makapaghanda tayo. Sir, how about po, kaya na po ba natin ma-project pagdating sa heat index? Hanggang gaano kataas po kaya ang pwede maranasan kung talagang magka-El Nino na po tayo? Actually po, kahit wala po tayong El Nino, ay mataas na rin po yung heat index natin dito po. 40 na nga yung last time eh. Actually nga po, sa Zamboanga City nga po, last time umabot po ng 40 degrees yung heat index po natin. At ngayon po, inaasahan pa, abot pa ng 36, 37 or 38 degrees Celsius. Ngayon po, yung mga, para sa mga nakikinig po sa atin, ano po ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po kasi nito, nasa extreme caution po yung heat index natin, which is maaari po natin maranasan yung heat cramps at heat exhaustion, at ang patuloy na aktibidad sa init ay maaari humantong din sa heat stroke. So, ganun po yung epekto niya po. Kaya pag sinabi po extreme caution, lalo ka po pag tuloy-tuloy yung activity po natin or nakababad sa araw, ay may na po iba't ibang epekto sa ating katawan. Kaya at this situation po, lalo ka po sa init po ng panahon po natin, so kung maaari po ay always say rehydrated po, magdala po parati ng tubig para hindi po tayo mauhaw. At the same time po, kapag meron po tayong mga aktibidad, mga iba't ibang mga activity, kung maaari po ay wag to siya gawin kapag sa mga oras kung saan matinding init ang araw. Mas maganda kung mga early morning siya or mga late afternoon para hindi po malaking epekto. Or kung pwede po, indoor na lang po yung activity natin, hindi po outdoor. Especially nga po, minsan nga po, mahirap talaga dahil may mga activity po or may mga trabaho po tayo na nasa labas talaga, so exposed sa araw. So galing na talaga magdala parati ng tubig para say rehydrated lang talaga tayo. Iwasan lang po natin ma-dehydrate. At para sa mga iba po sa atin dito, ugaling na rin magdala ng payong dahil rain or shine, pwede nyo gamitin yan siya. And also, kailangan po talaga, as much as possible po, ay kailangan po talaga gumamit din tayo ng sombrero, pati iwasan din natin yung mga mabibigat na gawain sa labas ng bahay. Or limitahan lang natin yung oras sa labas dahil sa tindi rin po ng init. Dahil ngayon po, hindi pa naman po El Nino, pero dry season po natin ngayon. So dahil sa dry season po natin ngayon ay warmer yung temperatura natin at matataas po yung heat index natin dito. So pag magka-El Nino, sir, sa palagay nyo, aabot tayo ng hanggang lampas talaga 40? Yes po, malaki po ang possibility na lalampas po ng 40 degrees Celsius. Based po sa nangyari po ng mga nakaraang mga taon, umabot nga po ng mga 42, 43, or 44 degrees Celsius yung heat index natin. Which is malaki na po, hindi na po magandang epekto sa katawan ng tao dahil may iba sa atin dito ay nahihirapan na. Lalo na po yung mga nagtatrabaho sa labas dahil kailangan talaga nila ng protection at the same time magdala parati ng tubig. Kaya ngayon parang na-realize ko, wag dapat mga ganyang panahon, yung stem cell ko, wag talaga magsasabay. Dapat talaga pagandahin lalo ang kanilang mga preparation, plan A, plan B. No? Dahil may problema na sa crudo, may problema pa tayo sa kuryente. Ngayon pa nga lang, sir, meron na tayong water rationing. Sao na lang man nakita pag abot mga, ano ang projected po nito, ang El Nino, sir? July? So, yes po. So, itong El Nino po natin, mataas po, nasa 62% ang probability na mag-emerge siya sa June, July, August. June, July, August na season po. Not necessarily June, but nasa within those 3 months ay possible magkaroon tayo ng El Nino. Okay. At ang mga estudyante natin i-prepare. Sir, ano rin po ang inyong message po sa ating mga magsasaka? Meron po ba kayong sabihin natin payo or tips po para kasi hindi naman po sila ang totally maapektuhan nito? Lalo na may mga tanim po ba na dapat pinag-aaralan na nila ngayon na tinatanim nila? Yes po. Pagdating po kasi sa mga panahon na to pero may mga kalendar po yata sila. Hindi ako sigurado kung paano yung sistema sa mga magkasaka. Alam ko meron na yan sila mga parang pang template or parang mga action na ginagawa
pagdating po sa iba't ibang epekto po ng klima. Dahil syempre itong mga gantong klima po or gantong mga epekto, hindi naman ito parang nangyayari once in a blue moon or nangyayari ito from time to time naman. Dahil itong El Nino, usually bumabalik to within 2 to 7 years. So, hindi naman talaga siya exactly na parang very rare na nangyayari. Bumabalik naman siya, may cycle naman ito. And also, itong El Nino kasi, typically, tumatagal ito ng 8 to 12 months. Medyo mahaba-haba din ito eh. Pwedeng umabot as from 8 months or as long as 1 year. Sometimes, mas mahaba. So, itong mga epekto ng El Nino, again, is iba-iba. Hindi maganda, hindi talaga well distributed. May mga area talaga na minsan hindi masyado apektado, may mga area na sobrang apektado. Pagdating naman po kasi dito sa may ilang area sa Zamboanga Peninsula, pati sa may Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, actually itong klima natin dito nasa climate type 3 at sa climate type 4. So may mga area dito sa Zambasulta na kahit El Nino ay hindi naman talaga exactly ganun kalaking epekto sa kanila dahil sa magkaibang klima natin. So just to lang po dahil para sa klima lang po pala natin, especially dito sa may Zambasulta po, sa may Zamboanga City, pati ilang portion sa katabing area, sa Zamboanga del Norte, ilang portion ng Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay, nasa climate type 3 po tayo. So ito ang climate type 3 po, typically po, kaunti lang or mas mainit siya pagdating sa first quarter ng taon, mga January, February, March, sometimes sumalampas ang April, May. Then the rest of the year, maulan-ulanan po siya or marami po yung maulan. Pagdating naman po sa nalalabing area po sa Zambasulta, nasa climate type 4 siya, which is more or less evenly distributed yung ulan. May mapag-ulan siya all throughout the year. Kaya minsan po, kahit El Nino, may mga area po natin sa Zambasulta na hindi naman ganun kalaki yung impact sa kanya dahil po sa uri rin ng klima niya. But typically po, pagdating po kasi dito sa sa location natin, dahil nasa po tayo, western side po ng Mindanao, generally ang epekto talaga sa atin pagdating ng El Nino is bawas talaga yung amount of rainfall pagdating po ng first quarter ng taon dahil sa wala kasi yung habagat natin. Dahil ang malaking impact or may malaking pag-ulan na naranasan natin is during rainy season or pagpasok ng habagat. Which is typically nangyayari pagdating po ng June, July, August. So yung mga month po, June, July, August until September, October, typically marami-raming ulan natin. Then dahan-dahan na siyang bumababa pagdating ng November, December. Once nag-transition, pag pumasok na po yung hanging amihan, typically kumakaunti na ulan natin pagdating ng January, February, March, until umabot ng April at May. Okay. So, ganun po yung natin, parang usual na pangyari or pattern ng klima po natin. Kaya naiintindihan na po natin ngayon. Last year, I think yung last time nag-El Nino tayo, dito sa Zamboanga City, nag-declare na walang pasok. Nagrereklamo yung mga taga Sibugay, bakit daw wala silang ganon. Kasi po, sa inyo, ay hindi po ganon kagrabe ang nararanasan yung epekto ng El Nino. Kasi iba-iba po, sir, no? Depende po sa area. Ayan, maraming salamat po, Sir Inglan, sa paglilinaw po. Baka may last message po kayo, lalo na sa ating city government. Ano po ang mga preparation? Ngayon na naka-state of national energy emergency tayo, and I think parang maglalast to ng 1 whole year. Sana makatulong din ito kung tayo ay makakaranas ng El Nino. Sige po, sir, message po ninyo. So, in reference po or in rin po dahil dito sa El Nino Watch po natin, so, paalala ko lang po para sa atin po mga listener at sa lahat po na always stay updated po sa mga information. Especially po na ngayon kasi kumakalat din kasi mga fake news po. So ugalin po talaga makinig po sa mga reliable na sources po na information tulad po sa inyo at doon po sa mga official website po namin. Para po sa mga iba't ibang mga information na kakailanganin. Pagdating naman po sa mga paghahanda po, sa ngayon saka El Nino Watch tayo pero meron pa rin po tayong mga pag-ulan, so iba't ibang preparation na kailangan natin gagawin aside po sa tag-init ay sa tag-ulan din po. And also, kailangan po natin i-review na rin ating mga plano dahil may iba pa rin po tayong kakibat na problema na hinaharap po or crisis na hinaharap. So, yun lang po at maraming salamat din po pala, ma'am.
Yes, maraming salamat din po Sir Rodel Inglan. Ako may na-realize po ako ngayon, dalawang klase ng stay. Stay hydrated and stay updated. Yan. Yan po ang mga dapat nating gawin para tayo ay manatiling malusog. Sir Rodel, maraming salamat po sa inyong paliwanag. Napakaklaro, napakalinaw po. And hopefully po sir, pag may mga update pa po, wag po kayong mag-atubili, kumontak po dito sa ating parang ating mga tagapakinig dito ay will be stay informed din po sa mga balita po ninyo. Maraming salamat, OIC Pag-asa Zamboanga City, Sir Rodel Inclan. God bless you po. God bless you too din po, ma'am. Ayan, maraming salamat din sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Maraming salamat kay Kuya Rolando Alfonso sa ating technician. At susunod na po ang programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sincoman. Magkarinigan po tayo muli dito next week. Ayan, same time, 7 a.m. to 8:30. Muli ako po si Sara Mitulabing nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Bawat bata ay mahalaga. Bawat bata ay may karapatan na dapat pangalagaan. Karapatan namin ang maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Ang magkaroon ng tahanan at pamilya mag-aaruga sa amin. Ang manirahan sa payapa at tahimik na lugar, magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan namin na mabigyan ng sapat na edukasyon at mapaunlad ang aming kakayahan. Ang mabigyan ng pagkakataon